Ang simoy ng usok at ang nakakabinging sirena ay sumira sa payapang gabi. Mahigpit ang hawak ni Althea, Dea, Ramirez sa manibela ng truck ng bumbero. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa naglalagablab na apoy na sumisipsip sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ito ang kanyang buhay, magulo at walang tigil. Captain Ramirez, malaki ang apoy. Sa EDSA ito, malapit sa kanto ng Estrella, ang boses ng lalaki ay nagmamadali sa radyo. Narinig. Lahat ng unit, mabilis ang rumesponde. Unahin ang pagliligtas ng mga tao. Utos ni Thea, ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang puso niya ay bumubulusok, ngunit ang isip niya ay matalas at malamig. Maraming taon sa propesyon ang nagturo sa kanya kung paano gawing adrenaline ang takot at lakas ang sakit. Siya si Thea Ramirez, isang bombero, tagapagtanggol ng mga inosenteng buhay. Hindi siya pwedeng bumagsak. Pagdating sa pinangyarihan, isang magulong tanawin ang bumungad. Isang sasakyan ang nagliliyab at ang itim na usok ay kumakalat sa paligid. Ang mga sigaw, ang tunog ng pagguho. Bumaba si Thea mula sa truck, isinuot ang oxygen mask, at sumugod sa apoy na parang walang takot na multo. Ang kanyang kasamahan, si Mang Lito, isang veteranong bumbero, ay tinapik ang kanyang balikat. Kaptain, mukhang may nakulong sa loob ng sasakyan. Nag-iba ang plate number, pero mukhang pamilyar, sabi ni Mang Lito, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na nag-aksaya ng oras si Thea. Hinawakan niya ang hose, pinangunahan ang kanyang koponan, at matapang na nilabanan ang apoy. Bawat patak ng tubig ay sumisira sa apoy, ang tunog ng pagpatay sa apoy ay halo sa tunog ng sirena ng ambulansya. Nang unti-unting makontrol ang apoy, lumitaw ang natunaw na bahagi ng sasakyan. Lumapit si Thea, pilit na sinisilip ang loob. Isang nasunog na plaka ng sasakyan, halos hindi na mabasa ang mga letra. Ngunit alam niya ito. Nakita na niya ito ng libu-libong beses. Ang plaka ni Mikko. Hindi Rafael. Isang malamig na alon ang dumaloy sa likod ni Thea. Hindi maaari. Patay na siya. Patay na sa aksidente maraming taon na ang nakalipas. Inilibing na niya ito sa kanyang puso. Nagliwanag si Thea sa loob. Isang lalaki ang walang malay, ang katawan ay nakasabit sa mga labi ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang mga katangian na iyon sobrang pamilyar. Ang mukha na pilit niyang kinalimutan sa loob ng maraming taon. Rafael Santiago. Ang kanyang dating asawa. Ang ama ng kanyang 4 na anak. Parang huminto ang puso ni Thea. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dali-dali siyang nagbigay ng utos sa kanyang koponan, kailangan nating alisin siya agad. Ingatan siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa ospital, nanatili si Thea na nakatayo sa labas ng emergency room, tulala. Ang kanyang mga anak, sina Mateo, Belle, Leo, at Lee, ay nasa bahay kasama ang kanilang yaya. Hindi niya maisip kung paano niya sasabihin sa kanila. Buhay si Rafael. At bumalik siya. Lumabas ang isang nurse, tumingin kay Thea ng may pakikiramay. Gising na po siya, Captain. Pero gusto po niyang kayo lang ang pumasok, sabi ng nurse ng mahinahon. Pumasok si Thea sa puting silid, kung saan nakahiga si Rafael, mahina ngunit ang kanyang mga mata ay nakakatakot pa rin. Tiningnan niya si Thea, ang kanyang mga mata ay dilat, puno ng mga emosyon na ayaw basahin ni Thea. Sakit, pagsisisi at isang bahagyang pag-asa. Betty. Ang boses ni Rafael ay paos. Sinubukan niyang abutin ang kanyang kamay. Thea, ang mga anak natin? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na dumura sa puso ni Thea. Ang mga anak natin? Ano ang karapatan niyang banggitin ang mga bata? Sa loob ng maraming taon, nasaan siya? Mag-isa siyang nagsumikap, nagpalaki sa kanila, pinoprotektahan sila mula sa masakit na katotohanan na ang kanilang ama ay nawala, o mas masahol pa, patay na. Anong sinasabi mo? Malamig na tanong ni Thea, hindi maitago ang galit na kumukulo sa kanyang loob. Patay ka na. Matagal na. Nagbuntong hininga si Rafael, masakit. Hindi ako patay, Thea. Kailangan kong umalis noon. Pero ngayon, gusto kong bumalik. Gusto kong makasama ang mga anak ko. Ang mga anak natin, binigyang diin niya ang key natin na parang isang mapanuksong pagpapatunay. Umatras si Thea, pakiramdam ay nawawalan siya ng hininga.
Totoong bumalik siya. At gusto niya ang mga bata. Hindi maaari. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ng lahat ng sakripisyo niya, iniisip ba niya na bigla na lang siyang lilitaw at aagawin ang karapatan niyang maging ama? Isang hindi kilalang lalaki, nakasuot ng formal na vest, ang pumasok sa silid. Tiningnan niya si Thea nang may pagkadismaya. Attorney De La Cruz, tama, tanong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay matatag. Nagulat si Thea. Anong nangyayari? Tanong niya, tiningnan si Rafael nang may pagdududa. Thea, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa kanya. Kailangan kong kunin ang mga anak ko. Kailangan kong maging ama nila. At kung kailangan nating dumaan sa korte para doon gagawin ko. Napatayo si Thea, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamao. Isang Rafael ang naghain ng petisyon para sa SCP testing at kustodya ng mga bata. Direkta siyang tiningnan ni Rafael sa mga mata, ang kanyang mukha ay puno ng kakaibang determinasyon. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho sa kanyang paanan. Ang sariwang hangin sa labas ng ospital ay hindi sapat para pawiin ang bigat sa dibdib ni Thea. Nagising siya sa bangungot na ang multo ng nakaraan ay nagbalik at ngayon, humihingi ng pwesto sa buhay niya at ng mga anak niya. Rafael. Ang lalaking akala niya'y patay na. Ang lalaking pinagmulan ng pinakamalaking sakit niya. At ngayon, naghahabol ng karapatan sa mga batang siya lang ang nagpalaki. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Thea ang sarili sa loob ng isang mamahaling opisina ng batas. Ang loob ay puro salamin at modernong kasangkapan, malamig at formal, kabaligtaran ng mainit at magulong mundo niya sa istasyon ng bumbero. Sa tapat niya, nakaupo si Attorney Bea de la Cruz, isang babaeng may matulis na facial features at matatalim na mata, na tila binubusisi ang bawat galaw niya. Edmith Ramirez, simulang wika ni Bea, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng paghamak. Naintindihan ko ang iyong sitwasyon. Ngunit ang aming kliyente, si Rafael Santiago, ay may matibay na kaso. Ang resulta ng SCP test ay malinaw. Siya ang biological father ng 4 na bata. Napaiwas ng tingin si Thea. Alam niya. Hindi niya ito kayang tanggihan. Ang isipin na ang mga anak niya ay may dugong Santiago ay sapat na para bumaliktad ang sikmura niya. Wala akong balak na paghiwalayin ang mga anak sa kanilang ama, giit ni Thea, sinubukang manatiling kalmado. Pero ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang nagsumikap. Saan siya ng panahong kailangan namin siya? Ngumiti si Bea, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Ang mga dahilan ni M.E. Santiago sa kanyang pagkawala ay personal at sensitibo. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ng mga bata. At sa puntong iyan, Jimith Ramirez, ang inyong propesyon ay may ilang issue. Parang may bumara sa lalamunan ni Thea. Ano ang ibig mong sabihin? Isa kang bumbero, tugon ni Bea, kalmado pa rin. Delikado ang inyong trabaho. Ang inyong kita ay hindi ganoon kalaki. Paano ninyo matitiyak ang seguridad at kinabukasan ng 4 na bata na may malaking pangangailangan? Samantalang si Amy Santiago, galing sa isang maimpluwensyang pamilya, may sapat na yaman at koneksyon para mabigyan sila ng magandang buhay. Kumuyom ang mga kamao ni Thea. Ang kapal ng mukha nilang husgahan siya. Ang pagmamahal ko sa mga anak ko ay hindi masusukat ng pera o propesyon ko. Hindi iyan ang usapan, Di Ramirez, di ni Bea. Ang usapan ay kung ano ang makakabuti para sa mga bata. At sa mata ng batas, kailangan namin ng katibayan. Ang pagdududa, ang galit, at ang takot ay naghalo sa isip ni Thea. Pakiramdam niya ay may isang malaking pader na humaharang sa kanya, at sa likod nito ay nakatayo si Rafael, na tila malaya at malakas. Sa susunod na paghaharap sa korte, naging mas matindi ang laban. Ang hukuman ay puno ng mga taong hindi niya kilala, na tila binubusisi ang bawat salita at galaw niya. Si Bea, sa kanyang itim na trage, ay tila isang tigre na handang sumalakay. Your Honor, wika ni Bea, ang boses ay malakas at malinaw, habang kinikilala namin ang pagmamahal ni Amy Ramirez sa kanyang mga anak, kailangan nating isaalang-alang ang practical na aspeto. Ang isang bombero ay laging nasa panganib at ang schedule niya ay hindi regular. Paano niya masisiguro ang stable na kapaligiran para sa 4 na bata, lalo na sa kanilang murang edad? Sinundan niya iyon ng mga detalye tungkol sa kita ni Thea, sa panganib ng kanyang trabaho,
at sa kawalan ng stable na figure ng ama sa buhay ng mga bata. Pakiramdam ni Thea ay hinuhusgahan hindi lang ang pagiging ina niya, kundi ang buong pagkatao niya. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ngunit nanatili siyang tahimik, sinubukang magpakatatag. Biglang nagtanong ang hukom, Attorney de la Cruz, mayroon ba kayong mas konkretong solusyon na makakabuti sa lahat ng panig, lalo na sa kapakanan ng mga bata? Umiti si Bea, isang iting tagumpay. Opo, Your Honor. Batay sa mga kaso na may ganitong sitwasyon, at para na rin matiyak ang kapakanan ng mga bata, habang nililinaw ang lahat ng issue, iminumungkahi namin ang pansamantalang reconciliation ng magulang. Isang legal na kasunduan kung saan maninirahan muli ang dalawang partido sa ilalim ng iisang bubong. Nagulantang si Thea. Ano, bulong niya, halos hindi makahinga. Ito ay para matiyak na ang dalawang magulang ay pantay na makakatupad sa kanilang responsibilidad. Patuloy ni Bea, hindi pinansin ang reaksyon ni Thea. At para na rin makita ng korte ang kanilang kakayahan na magtulungan para sa kapakanan ng mga anak. Napatingin si Thea kay Rafael. Nakaupo siya roon, tahimik, nakayuko, tila hindi makatingin sa kanya. Wala siyang alam sa plano na ito. O ganoon lang siya kagaling umarte? Santiago, tanong ng hukom. Sumasang-ayon ka ba sa mungkahi na ito? Rafael dahan-dahang nagtaas ng tingin. Nakita ni Thea ang pagdududa sa mga mata niya, pero may determinasyon pa rin. Opo, Your Honor. Kung ito po ang paraan para makasama ko ang mga anak ko, gagawin ko po. Ang hukom ay tumango. Batay sa rekomendasyon at para sa kapakanan ng mga menor de edad, inutusan ng korte na pansamantalang manirahan muli sina Alfe Ramirez at Rafael Santiago bilang mag-asawa sa loob ng 6 na buwan. Sa panahong ito, patuloy na susubaybayan ng korte ang sitwasyon. Ang kaso ay ihihinto pansamantala at muling bubuksan pagkatapos ng nasabing panahon. Naramdaman ni Thea na nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Pansamantalang manirahan muli? Remarry? Sa lalaking ito, na akala niya'y patay na, at ngayon ay bumalik para guluhin ang mundo niya. Nang matapos ang pagdinig, nagtungo si Rafael kay Thea, na nanatili sa kanyang upuan, parang tuod. Thea, pakiusap ito ang tanging paraan, bulong niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Tiningnan siya ni Thea, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Tanging paraan? Para sa'yo siguro. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, Rafael, pero hindi ko hahayaang saktan mo ang mga anak ko ulit. At hindi ko hahayaang lokohin mo ako ulit. Sa wakas, napilitan si Thea na pirmahan ang mga papeles. Ang tinta ay tila lumalago sa kanyang kaluluwa na nag-iiwan ng bakas ng kapaitan. Pinirmahan niya ang kasunduan na muling ikakasal kay Rafael Santiago, ang lalaking kanyang kinasuklaman at pinakamamahal, para lamang protektahan ang mga anak niya. Nilingon niya si Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlalamig, puno ng puot at sakit, hindi niya alam na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na mga lihim na babago sa kanilang buhay. Ang desisyon ng korte ay parang isang mabigat na kadena na gumapos kay Rafael. Ang ideya na maninirahan muli siya sa iisang bubong kasama si Thea, ang babaeng sabay niyang minahal at sinaktan, ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Pagsisisi, pag-asa, at isang matinding pagkailang. Ilang araw pagkatapos ng pagdinig, narito na siya, nakatayo sa harap ng simpleng bahay na inupahan ni Thea, ang bagahe sa tabi niya, pakiramdam ay estranghero sa sariling buhay. Bumukas ang pinto at si Thea ang sumalubong. Wala sa mukha niya ang mainit na pagtanggap. Malamig ang kanyang tingin at tila may pader sa pagitan nila. Pasok, sabi niya, walang emosyon. Maliit lang ang bahay. Masikip, pero sapat na siguro para sa'yo at sa mga gamit mo. Pinilit ni Rafael na ngumiti kahit na parang may nagbabaon sa lalamunan niya. Salamat, Thea. Habang ipinapasok niya ang mga gamit, naririnig niya ang mga bulungan ng mga bata mula sa sala. Nag-iingat siya sa bawat galaw, baka makagawa siya ng ingay na magpapatawag sa kanilang pansin. Nang mailagay na niya ang huling bag sa maliit na kwarto na itinalaga sa kanya, dating storage room, lumabas siya. Nakita niya sina Mateo, Belle, at ang kambal na sina Leo at Lee, na nakaupo sa sala, naglalaro. Mga anak, tawag ni Rafael, pilit na pinatunog ang boses ng masaya. Lumingon si Belle, ang ikalawang anak nila, na may pagtataka sa mga mata.
Sino po kayo, kuya? Tanong niya, inosente. Nahirapan si Rafael. Ako si Papa, sabi niya, malambing. Pero si Mateo, ang panganay, ay agad na kumunot ang noo. Hindi po, sabi niya, matapang ang tingin. Wala kaming papa. Patay na po ang papa namin. Ang mga salita ni Mateo ay tila suntok sa dibdib ni Rafael. Alam niya na matagal siyang nawala. Alam niya na nasaktan niya ang mga ito. Pero ang direktang pagtanggi ng kanyang sariling anak ay mas masakit pa sa inaasahan niya. Si Thea, na nakatayo sa isang sulok, ay tahimik lang, hinahayaan si Mateo na magsalita. Sinubukan pa rin ni Rafael. Mateo, alam kong mahirap intindihin. Pero ako talaga ang papa mo. Kung ikaw ang papa ko, bakit ka namin ngayon lang nakita? Hamon ni Mateo, ang boses ay puno ng pait. Bakit kami iniiwan mo kay mama ng mag-isa? Alam mo bang araw-araw si mama, umuuwi galing trabaho, pagod na pagod? Ikaw, nasaan ka? Hindi nakasagot si Rafael. Ang mga salita ng bata ay parang mga bala na tumatama sa kanyang konsensya. Nilingon niya si Thea, na tila binabasa ang bawat kahinaan niya. Walang awa. Dumating ang hapunan. Ito ang pinaka-awkward na hapunan na naranasan ni Rafael sa buong buhay niya. Nakaupo siya sa isang dulo ng mesa, si Thea sa kabilang dulo, at ang apat na bata sa pagitan nila. Walang nagsasalita maliban sa mga simpleng tanong ni Thea sa mga bata tungkol sa araw nila. Kumain na kayo, sabi ni Thea sa mga bata, hindi man lang tinitingnan si Rafael. Kailangan niya ng lakas para bukas. Sinubukan ni Rafael na makipag-usap. Ang sarap ng luto mo, Thea, sabi niya, umaasa na kahit kaunti ay gagaan ang pakiramdam. Nagtaas ng tingin si Thea, isang segundo lang. Salamat, maikli niyang sagot at bumalik sa pagkain. Parang may malamig na pader sa pagitan nila na hindi niya kayang sirain. Ang mga bata, lalo na si Mateo, ay nagpakita ng malinaw na pag-iwas. Si Belle at ang kambal ay tila nalilito lang. Hindi pa nila lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Rafael na tulog na ang mga bata sa kani-kanilang kwarto. Si Thea naman ay nakaupo sa sofa sa sala, nagbabasa ng isang libro. Ang ilaw sa sala ay malabo at ang katahimikan ay tila nakakabingi. Rafael, sa paghahanap ng paraan para makabawi, ay lumapit. Thea, mahina niyang tawag. Hindi siya nilingon ni Thea. Patuloy lang siya sa pagbabasa. Alam kong galit ka, sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pagsisisi. At may karapatan ka. Sa wakas, ibinaba ni Thea ang libro. Hindi lang galit, Rafael, sabi niya, ang kanyang tinig ay may matinding pagkapagod. Sakit. Pagod. Takot. Lahat. Akala ko patay ka na. Nilihim ko sa mga bata ang totoo para protektahan sila. At ngayon, heto ka, buhay. At gusto mong agawin sila. Hindi ko sila aagawin, giit ni Rafael, ang kanyang boses ay tapat. Gusto ko lang na maging ama sa kanila. Gusto kong bumawi. Madali sabihin, sambit ni Thea, tumayo at humarap sa bintana. Pero ang sakit na idinulot mo hindi basta-basta mawawala. Naglakad si Rafael papalapit kay Thea. Nakita niya ang pagod sa mga balikat niya, ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Thea, ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng habang buhay na pag-ibig, ngayon ay tila isang estranghero na pinatigas ng mundo. Naramdaman niya ang matinding panghihinayang. Thea, sabi niya, halos pabulong. Sorry. Sorry sa lahat. Hindi mo lang alam kung gaano ko gustong balikan ang nakaraan at baguhin ang lahat. Tumalikod si Thea, umiiwas sa tingin niya. Hindi na mababago ang nakaraan, Rafael. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ng mga bata. At kung magagawa mo silang maging masaya, kahit sa paraan na ito, sige. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Lumakad si Thea patungo sa kusina upang ihanda ang baon ng mga bata para bukas. Habang nagliligpit, napansin niya ang isang lumang kahon ng mga gamit sa ilalim ng lababo, tila matagal nang nakatago. Sa loob nito, nakita ni Rafael ang isang lumang photo album. Nag-aalangan siya, ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Binuksan niya ito, at doon, sa gitna ng kupas na mga larawan ng kanilang kasal at mga unang taon nila bilang mag-asawa, nakita niya ang isang litrato na ibinigay niya kay Thea noong high school pa sila,
isang larawan nilang dalawa na magkasama. Masaya, walang bahid ng sakit at pagtataksil. Isang patak ng luha ang pumatak sa larawan, nagpalabo sa mga mata ni Rafael. Habang hinahawakan ang litrato, aksidenteng nahulog ang isang lumang susi mula sa album. Napansin ni Rafael ang isang maliit, kupas na notebook na nakatago sa ilalim ng mga larawan sa kahon. Nag-aalangan siyang abutin ito, ngunit ang isang sulyap sa takip ay nagpatigil sa kanya. Ito ay isang lumang diary, at ang pangalan sa harap, nakasulat sa sulat kamay ni Thea, ay lihim na panaginip. Ang diary ni Thea. Rafael gripped the worn-out notebook, his heart pounding. Should he read it? It felt like a violation, yet the urge to understand the woman had left behind, the mother of his children, was overwhelming. He closed his eyes, took deep breath, and gently placed the diary back in the box, pushing it further into the dark recess under the sink. Hindi pa ito ang panahon. Hindi pa niya kayan harapin ang mga lihim na maaaring naroon. Kinabukasan, isang tawag mula sa kanyang ama ang nagpabalik kay Rafael sa kanyang sariling realidad. Rafael, may importanteng hapunan tayo ngayong gabi. Huwag kang mawawala. Napakahalaga nito para sa kumpanya. Ang boses ni Don Ramon Santiago ay may otoridad na hindi matatawaran. Sige po, Dad, sagot ni Rafael, pakiramdam ay nabibigatan. Alam niya kung gaano kapormal ang mga hapunan ng pamilya Santiago. Ito ay hindi lang pagtitipon, isa itong pagpapakita ng kapangyarihan at impluensya. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid ang mga bata sa school at siguruhin na okay si Thea, nagbihis si Rafael. Suot ang isang suit na matagal na niyang hindi ginagamit, bumalik siya sa mundo na pilit niyang tinalikuran. Ang Santiago Ancestral Home ay kasing laki at kasing lamig ng alaala niya, malalaking chandelier, mamahaling kasangkapan, at isang katahimikan na tila sinasakal ang bawat paghinga. Pagpasok niya sa malaking silid kainan, nandoon na ang kanyang ama, si Don Ramon, na nakaupo sa dulo ng mesa, kasama ang kanyang kapatid na babae, si Cristina, at ang kanyang asawa. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang ama, si Attorney Bea de la Cruz, nakasuot ng isang eleganting itim na damit at nakangiti sa kanyang ama. Rafael, Hijo, wika ni Don Ramon, ang boses ay matigas ngunit may pahiwatig ng pagmamalaki. Buti at nakarating ka. May gusto akong ipakilala sa'yo. Lumapit si Rafael sa mesa. Ngumiti si Bea kay Rafael, isang ngiting nagpapahirap sa kanya, puno ng pagkakilala at tila may panalo sa likod niyon. Napakasipag at napakahusay ni Attorney de la Cruz, patuloy ni Don Ramon, tinapik ang kamay ni Bea. Siya ang ating secret weapon sa halos lahat ng kaso ng kumpanya, at lalong-lalo na sa kaso ng babaeng iyon at ng mga bata. Naramdaman ni Rafael na kumulo ang dugo niya. Ang paggamit ng kanyang ama ng salitang babaeng iyon para kay Thea ay nakasakit sa kanya. Nilingon niya si Bea, na nanatiling kalmado, ang ngiti ay nananatili sa kanyang labi. Ganoon po ba, Dad? Tanong ni Rafael, pilit na pinatunog ang boses ng kalmado. Hindi ko po alam na naging ganoon na pala siya ka-involved sa atin. O, Rafael, marami ka pang hindi alam, sabat ni Bea, ang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim. Masaya akong makatulong sa pamilya Santiago. Alam niyo naman, para na rin akong pamilya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, naramdaman ni Rafael ang pagkakailang. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng usapan. Ang kanyang mundo ngayon ay ang talyer, ang amoy ng langis, at ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Ang mundo ng kanyang pamilya ay puno ng pera, kapangyarihan, at mga nakatagong agenda. Sa kalagitnaan ng hapunan, kunwari ay pupunta si Rafael sa banyo. Ngunit sa halip, lumiko siya patungo sa library na matatagpuan sa tabi ng silid kainan. Mula roon, narinig niya ang boses ng kanyang ama at ni Bea na nag-uusap sa labas, malapit sa hardin. Nakasiguro ka ba, Bea, na hindi tayo magkakaroon ng problema sa mga bata? Tanong ni Don Ramon, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala, Tito Ramon, sagot ni Bea, ang boses ay malakas at malinaw. Ang plano ay perpekto. Sa sandaling makita ng korte na hindi stable ang kapaligiran nila sa bahay ni Emily Ramirez, madali na nating makukuha ang full custody. Kung hindi pa sapat ang trabaho niya bilang bumbero, mayroon pa tayong ibang mga anggulo. Narinig ni Rafael ang mga salitang iibang mga anggulo. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon pa silang iba pang balak?
Kumuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang ama at si Bea ay tila nagtutulungan para saktan si Thea, para agawin ang mga bata. Hindi na niya nakayanan. Lumabas si Rafael sa library at lumapit sa kanila. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong niya, ang boses ay may bahid ng galit. Nagulat si Don Ramon at Bea. Rafael, nagsisinungaling ka ba? Tanong ng kanyang ama, ang kanyang mukha ay galit. Anong ginagawa niyo kay Thea at sa mga bata? Tanong ni Rafael, hindi pinansin ang tanong ng kanyang ama. Bakit niyo siya sinisiraan? Bakit niyo pinagkakalat ang mga kasinungalingan tungkol sa kanya? Iginagawa lang namin ang tama para sa kapakanan mo, Rafael, depensa ni Don Ramon. Hindi mo naiintindihan. Ang babaeng iyon hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng Santiago. Stop it, Dad, sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay umalinggaw sa hardin. Sawa na ako sa pagkontrol mo sa buhay ko. Sawa na ako sa pag-iisip mo na mas mataas ka sa lahat. Tiningnan ni Don Ramon si Rafael, ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong kalimutan kung sino ka, Rafael. Ikaw ay Santiago. At kung hindi ka susunod sa gusto ko, alam mo ang mangyayari. Sa isang iglap, naging matalim ang mga mata ni Bea. Mag-ingat ka, Rafael, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. May mga bagay na mas mabuti pang manatiling nakatago. Para sa lahat. Napakunot ang noo ni Rafael. Ang babala ni Bea ay tila isang nakakapanindig balahibong bulong. Ano ang alam niya? Ano ang itinago ng kanyang pamilya? Lumingon siya kay Bea at nakita niya ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang labi. Tila alam niya ang lahat at ang bawat ngiti niya ay isang panalo. Ang insidente sa bahay ng mga Santiago ay patuloy na bumabagabag kay Bea. Kahit hindi siya direktang nakita o nakausap ni Rafael, pagkatapos ng araw na iyon, ramdam niya ang bigat ng tensyon. Ang pagbabalik ni Rafael ay tila nagbukas ng isang Pandora's box ng mga lihim at sakit. At ang presensya ni Bea de la Cruz sa pamilya Santiago ay lalong nagpakaba sa kanya. May kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Bea sa kanya at sa mga anak niya na hindi maipaliwanag ni Thea. Isang umaga, sa gitna ng kanyang shift sa istasyon ng apoy ng Sampaloc, may dumating na tawag. Isang malaking sunog sa isang lumang bodega sa Tondo. Agad na sumakay si Thea sa truck, ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang ugat. Sa loob ng sunog, ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang maging matalas, kailangan niyang maging mabilis. Sa loob ng bodega, ang usok ay makapal at ang init ay nakakapaso. Ang sigaw ng mga biktima ay nakakapanindig balahibo. Si Thea, bilang captain, ay nangunguna sa paghahanap at pagliligtas. Nakita niya ang isang pamilya na natrap sa ilalim ng gumuho na pader. Walang pag-aatubili, sumugod siya, kahit na alam niyang delikado. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang misyon. Ang pagliligtas sa iba ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng layunin, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang personal na buhay. Sa huli, nailigtas nila ang pamilya, ngunit pagod at sugatan si Thea. Pagbalik niya sa istasyon, nang hihina at halos hindi na makatayo, nakita niya si Bea de la Cruz. Nakatayo si Bea sa labas ng istasyon, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Bea ay hindi nagpapakita ng anumang damdamin, walang awa, walang paghanga, tanging isang malamig na pagmamasid. Kamusta ang trabaho niyo, Captain Ramirez? Tanong ni Bea, ang boses ay kalmado, halos walang buhay. Okay lang, attorney, sagot ni Thea, ang kanyang tinig ay pagod. May kailangan po ba kayo? Wala naman, wika ni Bea, nandito lang ako para tingnan ang mga bata. Kumunot ang noo ni Thea. Ang mga bata. Nasa school sila. Bakit niyo sila tinitingnan? Ngumiti si Bea, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Bakit hindi? Anak din sila ng kliyente ko. At responsibilidad kong siguraduhin na nasa maayos silang kalagayan. Ang isang bombero ay laging nasa panganib, Ramirez. Paano kung may mangyari sa inyo? Ang mga salita ni Bea ay tila tinamaan ang pinakamalalim na takot ni Thea. Ang takot na mawala at iwan ang mga anak niya ng walang ina. Ang takot na maulit ang kasaysayan. Nasisiguro ko po sa inyo, attorney, na mas ligtas ang mga anak ko sa akin, kaysa kung saan man sila ipilit niyong dalhin, matapang na sagot ni Thea. Nagkibit balikat lang si Bea at umalis, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa likod ni Thea, isang tinging puno ng hiwaga.
Kinagabihan, nang bumalik si Thea sa bahay, matapos magbihis at makipaglaro sa mga bata, nakita niya ang isang sulat sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan. Walang address ng nagpadala. Kinabahan si Thea. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang papel na may mga makinilyang salita, ang apoy ay hindi laging aksidente, Thea. May mga lihim na mas mainit pa sa apoy na lumamon sa iyong nakaraan. Mag-ingat ka. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Nanlalamig ang mga kamay ni Thea. Ang apoy. Ang nakaraan. Ang mga salitang iyon ay bumuhay sa isang bangungot na matagal na niyang ibinaon. Ang sunog na kumuha sa kanyang pamilya. Ang sunog na nag-iwan sa kanya ng mga pilat na hindi nakikita. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang lumang kabinet. Sa isang nakatagong kahon, naroon ang kanyang mga alaala sa nakaraan, ang kanyang lumang birth certificate na nagsasaad na siya ay isang key foundling, ang mga lumang drawing ng kanyang key pamilya na ginawa niya noong bata pa siya, at ang isang kuping-kuping na lumang larawan. Isang pamilya. Nasa likod ang isang bahay na may kakaibang disensyo. At sa tabi nito, isang bahagi ng larawan na nasunog. Nahawakan ni Thea ang isang maliit, lumang kwintas na may kakaibang anting-anting. Naalala niya ito. Ito ang kwintas na nakita niya sa lugar ng sunog. Hindi ito kanya. Hindi niya alam kung kanino ito, pero tinago niya. Ito ang tanging pisikal na koneksyon niya sa nakaraan. Tinitigan niya ang kwintas, at sa ilalim nito, sa kahon, may nakita siyang isang nakakubling bagay, isang lumang clipping ng dyaryo. Ang artikulo ay tungkol sa isang malaking sunog sa isang bahay ng mayaman, maraming taon na ang nakalipas. Ang mga detalye ay malabo, ngunit may isang larawan ng bahay na halos pareho sa larawan sa kanyang kupas na litrato. Isang bahay na tila pamilyar. At sa bandang ibaba, may isang maliit na paragraph na binanggit ang isang misteryosong batang babae na nakita malapit sa pinangyarihan ng sunog na hindi natukoy ang pagkakakilanlan. Nanindig ang balahibo ni Thea. Biglang may kumatok sa pintuan. Napalingon si Thea, ang kanyang puso ay kumakabog. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Bumukas ang pinto at nakita ni Thea si Bea de la Cruz, nakatayo roon, may hawak na isang lumang kahon. Hindi ito ordinaryong kahon, mukhang isang kahon ng mga lumang gamit o alaala. May gusto akong ipakita sa'yo, Thea, sabi ni Bea, ang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi pa nasasabi. Tungkol ito sa nakaraan mo. Ang mga salita ni Bea ay tila kumapit sa hangin, nag-iiwan ng lamig sa buong katawan ni Thea. Nakatayo si Bea sa pinto, may hawak na isang lumang kahon, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Hindi maintindihan ni Thea kung bakit naroon si Bea, o kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ang takot sa sulat na natanggap niya ay biglang lumala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Thea, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kwintas na kanyang hinawakan ay bumagsak sa sahig. Ngumiti si Bea, isang ngiting hindi mo mabasa. Simple lang, Thea. Alam ko ang nakaraan mo. Ang totoong nakaraan mo. Pumasok si Bea sa loob at maingat na inilapag ang kahon sa lamesa. Binuksan niya ito at sa loob, nagkalat ang mga lumang dokumento, mga litrato, at isang kupas na panyo. Kinuha ni Bea ang isang larawan na tila nilamon na ng panahon. Ipinakita niya ito kay Thea. Nakikilala mo ba sila? Tanong ni Bea, ang kanyang boses ay may bahid ng panunukso. Tiningnan ni Thea ang larawan. Ito ay larawan ng isang mag-asawa, may hawak na isang batang babae. Ang mukha ng babae sa larawan ay pamilyar. Ito ay ang mukha ng babaeng nakita niya sa isang panaginip ang kanyang ina. At ang batang babae. Ako, bulong ni Thea, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Thea. Ikaw iyan, sabi ni Bea, ang boses ay kalmado ngunit may kakaibang diin. Iyan ang mga magulang mo. At iyan ang tatay natin. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Tatay natin? Tama, sabi ni Bea, at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon niya. Ang malamig niyang postura ay unti-unting napalitan ng pait at galit. Ako si Beatrice de la Cruz. Anak din ako ni Antonio Ramirez. Parang gumuho ang mundo ni Thea. Ang impormasyong iyon ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng lumalaban sa kanya sa korte,
ang babaeng nakipagsabwatan sa pamilya Santiago, ay kanyang kapatid. Paanong? Hindi makapagsalita si Thea. Napakasimple, patuloy ni Bea, ang boses ay tumataas. Pinili niyang itago ako. Pinili niyang iwan ako sa ampunan. Dahil mas mahalaga ang kanyang pangalan, ang kanyang posisyon. At ikaw ang paborito niyang anak na itinago sa publiko para lang hindi masira ang kanyang reputasyon. Habang ako pinabayaan. Naghirap. Nagsumikap mag-isa. At ngayon, heto ka, may 4 na anak, may Rafael na pilit bumabalik, at may pamilyang nagpapanggap na nagmamalasakit sa'yo. Ibinigay ni Bea ang isang lumang birth certificate. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ama, si Antonio Ramirez, at ang pangalan ni Bea, na may ibang ina. Pagkatapos, ipinakita niya ang isa pang dokumento, isang kasulatan ng pag-ampon. Doon, nakasulat ang pangalan ni Thea, na ampon, at ang pangalan ng ina sa larawan. At hindi lang iyan, Thea, sabi ni Bea, ang kanyang boses ay punong-puno ng galit. Ang tatay natin. Si Antonio Ramirez, buhay pa siya. Nagulat si Thea. Buhay? Ang lalaking akala niya ay matagal nang namatay sa isang trahedya. Buhay na buhay, sabi ni Bea, umiti ng mapait. At siya ang mastermind sa likod ng lahat ng paghihiwalay niyo ni Rafael. Siya ang gumamit ng kanyang impluensya para palayuin kayo sa isa't isa noon. Ang pamilya Santiago, malaki ang utang na loob sa kanya. At ngayon, ginagamit kanya, Thea, para sa sarili niyang agenda. Pinagmamanipula kanya. Gaya ng dati. Ang mga salitang iyon ay tila dinurog ang puso ni Thea. Lahat ng akala niya ay totoo ay kasinungalingan. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pag-aasawa kay Rafael, lahat ay tila isang malaking paglalaro ng kapalaran na pinamunuan ng mga taong hindi niya alam na konektado sa kanya. Naramdaman niya ang pagkakanulo, hindi lang kay Rafael, kundi sa sarili niyang pamilya. Hindi. Hindi totoo yan, bulong ni Thea, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Totoo, Thea, giit ni Bea, ang mga mata ay puno ng matinding pait. At ang sunog na kumitil sa buhay ng pamilya mo noon hindi rin iyon aksidente. Biglang bumukas ang pinto. Si Rafael. Nakatayo siya doon, nakatingin sa 2 babae, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Ang sunog. Hindi aksidente. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rafael, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pagkakita kay Rafael, parang may nagtulak kay Thea. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigla ay bumuhos. Ang lalaking ito ay isang bahagi rin ng kanyang nakaraang puno ng kasinungalingan. Lumayo ka, sigaw ni Thea, itinulak si Rafael palayo. Lahat kayo sinungaling. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro lang sa inyo. Kahit ang pag-aasawa natin. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi na napigilan ni Thea ang kanyang sarili. Lumabas siya ng bahay, tumakbo sa dilim, iniwan si Rafael na nakatayo doon, binalot ng pagkabigla at ang mga impormasyong biglang sumabog sa harap niya. Ang mga salita ni Bea at ang reaksyon ni Thea ay nagbigay sa kanya ng isang nakakagulantang na realization. Ang sigaw ni Thea, ang kanyang pagtakbo palayo sa dilim, ay tila umalinggaw pa rin sa tenga ni Rafael. Nakatayo siya doon, sa gitna ng sala, na tila binagsakan ng langit at lupa. Ang mga salita ni Bea, kapatid ni Thea. Antonio Ramirez na buhay. Ang sunog ay hindi aksidente. Ay nagpaikot sa kanyang isip, naghatid ng isang nakakabiglang katotohanan na nagbago sa lahat ng kanyang nalalaman. Napakasakit. Napakalaki ng kasinungalingan. Hindi nag-aksaya ng oras si Rafael. Alam niyang kailangan niyang habulin si Thea, ngunit alam din niyang hindi siya makikinig sa kanya sa puntong iyon. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Huminga siya ng malalim at nilingon si Bea, na nakatayo pa rin doon, kalmado, tila masaya sa kaguluhan na kanyang idinulot. Ano ang lahat ng ito, Bea? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Anong ibig mong sabihin na kapatid mo si Thea? At buhay si Antonio Ramirez? Ano ang koneksyon niya sa sunog at sa paghihiwalay namin? Ngumiti si Bea, isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Hindi mo ba narinig, Rafael? Narinig mo na. Si Thea at ako, iisa ang ama namin.
Ang taong iyon, si Antonio Ramirez, ay isang malakas at maimpluwensyang tao. Siya ang nagplano ng lahat. Bakit? Tanong ni Rafael, galit na galit. Bakit niya gagawin iyon kay Bea? Sa amin. Naglakad si Bea papunta sa bintana, tinitingnan ang dilim sa labas. Siya ang nag-ayos ng lahat para hindi ka na makabalik kay Bea. Ayaw niya ng isang bumbero para sa kanyang anak. May iba siyang plano para sa iyo, Rafael. At para sa kanyang reputasyon. Nilingon ni Bea si Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magpanggap na wala kang alam sa plano ng pamilya mo. Ang paghihiwalay ninyo ay bahagi rin ng kanilang kagustuhan, hindi ba? Ang mga salita ni Bea ay tumama sa kanyang konsensya. Ang pamilya niya. Ang kanyang ama. Puno ng pagsisisi, lumabas si Rafael sa bahay at sumakay sa kanyang kotse. Hindi siya pupunta kay Bea. Pupunta siya sa pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Ang bahay ng Santiago. Pagdating niya, nagulat ang kanyang ama nang makita si Rafael sa gitna ng gabi. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Don Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi nag-aksaya ng oras si Rafael. Sabihin mo sa akin ang totoo, Dad. Tungkol kay Bea. Tungkol kay Antonio Ramirez. At tungkol sa kung paano kayo nagtulungan para sirain ang buhay namin. Nag-aalangan si Don Ramon. Ano bang pinagsasabi mo, Rafael? Naguguluhan ka na ba dahil sa babaeng iyon? Huwag mong sasabihin ang babaeng iyon sa harap ko. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sabihin mo sa akin. Narinig ko si Bea. Narinig ko ang tungkol kay Antonio Ramirez. At tungkol sa sunog. Naging maputla ang mukha ni Don Ramon. Umupo siya sa sofa, pakiramdam ay nawala ng lakas. Fine, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Gusto mong malaman ang totoo. Si Antonio Ramirez, siya ang dating chairman ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon. May malalim siyang koneksyon sa atin. Nagkaroon siya ng isang lihim na anak, si Bea. Ayaw niyang masira ang kanyang pangalan sa politika at negosyo, kaya't itinago niya ang kanyang existence. Nang nalaman niya ang tungkol sa inyo, ang isang Santiago na nakikipag-ugnayan sa isang bumbero na walang pinagmulan, ipinilit niya sa akin na layuan mo si Bea. Sinabi niya na kung hindi, sisirain niya ang negosyo natin. Naramdaman ni Rafael na nanigas ang kanyang katawan. At ikaw, Dad, sumunod ka lang. Para sa kumpanya, Rafael. Para sa kinabukasan ng pamilya, depensa ni Don Ramon. At ang sunog na iyon nangyari iyon sa isa sa mga property niya. May mga problema sa permits at safety. Tinulungan ko siyang takpan ang mga anomalya, at kapalit, sumang-ayon siya na panatilihin kang malayo kay Bea. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. Ang lahat ay unti-unting nabubuo sa isip ni Rafael. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Gaano karaming sakit ang idinulot niya kay Bea dahil sa kahinaan at pagiging sunod-sunuran niya sa kanyang ama. Kasinungalingan, bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Tumayo si Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nagawa ninyo iyan kay Bea? Sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Nilingon siya ni Don Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Anong gagawin mo, Rafael? Babalik ka sa babaeng iyon? Sa trabaho niyang delikado? Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Hindi, sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko siya kailanman kakalimutan. At hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya ko. Hindi na ngayon. Pagbalik ni Rafael sa bahay ni Thea, nakita niya ang ilaw sa kusina na nakabukas. Pumasok siya, at nakita niya si Thea na nakaupo sa sahig. Umiiyak, ang mga lumang dokumento at larawan ay nakakalat sa paligid niya. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi niya. Thea, mahina niyang tawag, narinig ko ang lahat. Ang lahat ng ginawa ng ama ko. Ang lahat ng kasinungalingan. Tiningnan siya ni Thea, ang kanyang mga mata ay namumugto sa luha. Hindi mo ako kailangang lokohin ulit, Rafael. Alam ko na ang lahat. Kayo ng pamilya mo ayaw ninyo lang sa akin. Hindi, Thea. Hindi ganoon, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay tapat. Pinagsisisihan ko ang lahat. Alam kong wala na akong puwang sa buhay mo ngayon, pero hayaan mo akong bumawi.
Hayaan mong tulungan kitang malaman ang buong katotohanan. Hindi sumagot si Thea. Naramdaman niya ang pagod, ang sakit, ang lahat ng bumagsak sa kanya. Hindi niya alam kung maaari pa siyang magtiwala. Biglang nagring ang telepono ni Rafael. Isang tawag mula sa school ng mga bata. Santiago, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Nakareceive po kami ng order of temporary custody para sa mga bata. Galing po kay Attorney De La Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Naramdaman niya ang isang malamig na takot na bumalot sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Nilingon niya si Thea na nagtataka kung bakit siya biglang namutla. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Rafael. Temporary custody. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Tiningnan niya si Thea, ang kanyang mukha ay biglang namutla, nagtataka sa biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Anong nangyari? Tanong ni Thea, ang boses ay mahina. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Rafael. Si Bea, bulong ni Rafael, halos hindi makahinga. Naghain siya ng temporary custody. Para sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Ang lahat ng pagod at sakit na kanyang naramdaman ay biglang napalitan ng isang matinding takot at galit. Anong sinasabi mo? Bakit? Kayo-kayo ang may gawa nito, hindi ba? Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng akusasyon. Lahat ng ito ay plano ninyo para agawin ang mga anak ko. Hindi ka naiba sa kanila, Rafael. Isa ka ring Santiago na manggagamit. Sinubukan ni Rafael na hawakan ang kamay niya, ngunit iginawi niya ito. Hindi. Hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Thea, tumayo at lumayo sa kanya. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Ang lahat ng tiwala na pilit niyang itinayo, ang pag-asa na baka may pagbabago, ay biglang nawasak. Ang pagkabigla mula sa mga revelasyon ni Bea ay hindi pa lubusang nawawala at ngayon ito pa. Nadama niya ang pagtataksil mula sa lahat ng panig. Ang ama niyang akala niya ay patay, si Bea na kapatid niya, at ngayon, si Rafael na akala niya ay nagbago. Lumabas si Thea ng bahay, hindi alintana ang dilim. Ang kanyang isip ay gulo, puno ng tinig ng pagdududa. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang luha. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya palayo sa anumang natitirang pag-asa. Ang hangin sa Manila ay hindi makapawi sa init ng galit sa kanyang puso. Naiwan si Rafael na nag-iisa sa sala, hawak pa rin ang telepono. Ang mundo ay tila gumuguho sa paligid niya. Alam niya na hindi na siya pinaniniwalaan ni Thea. Ang kanyang pagkakamali noong nakaraan, ang pagiging sunod-sunuran sa kanyang ama, ay bumalik para guluhin ang kasalukuyan. Hello? Hello, paulit-ulit na sabi ng tao sa kabilang linya. Santiago, nasa school po ba kayo? Kailangan namin kayo rito. Ang mga bata Hindi na pinansin ni Rafael ang tawag. Tumakbo siya, hindi sa school, kundi sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang hanapin si Thea. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang ibalik ang tiwala niya. Habang naglalakbay si Thea, ang kanyang mga alaala ay bumalik. Ang araw na iniwan siya ni Rafael, walang paalam. Ang mga taon na mag-isa niyang pinalaki ang 4 na bata, nagtatrabaho ng doble para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Ang sakit ng pagiging iniiwan, ang pagdududa sa sarili, ang pakiramdam na walang nagmamahal sa kanya. At ngayon, ito. Ang kanyang mga anak, ang kanyang buong buhay, ay nanganganib na mawala. Nakarating si Thea sa isang madilim na parke, naupo sa isang lumang bench. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na sumasagip ng buhay, ngunit ngayon ay tila walang magawa para sa sarili niyang pamilya. Naisip niya ang kanyang mga anak. Si Mateo na matalino at mapanuri. Si Belle na malambing at mapagtanong. Ang kambal na sina Leo at Lee, na puno ng buhay at pag-asa. Paano niya haharapin ang mga ito? Paano niya ipapaliwanag na ang kanilang ama, na akala nila ay bumalik para sa kanila, ay tila isa ring parte ng kadena ng panlilinlang? Isang tunog ng notification ang nagpalabas kay Thea mula sa kanyang pagmumuni-muni. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ito ay isang larawan. Si Rafael. Si Don Ramon. At si Bea.
Nag-uusap sa isang mamahaling restaurant, tila masaya, nagtatawanan. Ang larawan ay kinuha sa gabi, ang ilaw ng restaurant ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. Mukha silang isang masayang pamilya. Kasama ng larawan, may isang mensahe, hindi ka kailanman magiging sapat para sa kanila. Ibigay mo na lang ang mga anak mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa buto ni Thea. Ito ay kumpirmasyon. Ito ay patunay. Lahat ng pinagdududahan niya ay totoo. Sila ay nagtutulungan. Si Rafael ay bahagi ng plano. Ang lahat ng sinabi ni Bea ay totoo, sila ay nagmamanipula sa kanya. Napahagulgol si Thea. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Ang apoy sa kanyang puso ay hindi na galit, kundi isang mapanira na kalungkutan. Ano pa ang kanyang ipaglalaban? Naramdaman niya ang pagkatalo. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang larawan. Ang mensahe. Ang mga iyon ay patuloy na bumabagabag kay Thea, nagpapalimot sa lahat ng kanyang pag-asa. Ngunit para kay Rafael, ang pagtangis ni Thea, ang kanyang pagtakbo, at ang huling tawag mula sa paaralan ay nagsilbing panggising. Ang pagtingin sa larawang ipinadala ni Bea kay Thea, na natagpuan niya sa sahig, ay nagpatindi sa kanyang galit. Ito ay isang setup. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro para kay Bea at sa kanyang ama. Hindi niya hahayaan ito. Hindi na ngayon. Nagtungo si Rafael sa lumang archive ng aklatan ng munisipyo. Hindi siya isang investigador, pero may alam siya tungkol sa mga dokumento. May isang taong matagal nang nagtatrabaho doon, si Mang Tony, na dating kasama sa proyekto ng lolo ni Rafael. Isang matandang lalaki na kilala sa kanyang pagkamaalalahanin at angkop sa kanyang trabaho. Mang Tony, may hinahanap po akong lumang papeles tungkol sa isang sunog, maraming taon na ang nakakaraan, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay maingat. Ah, iyon bang malaking sunog sa barangay San Jose? Na-cover up yata iyon, iho. May mga usap-usapan tungkol sa mga maling ulat. Bakit mo natanong, tanong ni Mang Tony, ang kanyang mata ay nanunuri. Kailangan ko po ang katotohanan, sagot ni Rafael. Para po sa pamilya ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mang Tony. May isa akong pinsan na nagtatrabaho sa fire department noon, iho. Alam niya ang totoo. Sabihin mo lang na ipinadala ka ni Mang Tony, ang dating accountant ng Antonio Ramirez Group. Nagmamadali si Rafael sa bahay ng pinsan ni Mang Tony, na isang retiradong bombero. Sa una ay nag-aatubili ang matanda, ngunit nang banggitin ni Rafael ang pangalan ni Antonio Ramirez at ang cover-up, unti-unting lumambot ang mukha nito. Tanda ko iyon, sabi ng matanda. Isang malaking sunog. May mga ulat na nagpakita na may mali sa mga kable ng kuryente sa bahay na iyon. Pero biglang nagbago ang mga papeles. Binayaran yata ang ilan sa amin. Mayroong isang batang babae na nakita doon, umiiyak. Ang pangalan niya, Thea, kung hindi ako nagkakamali. Pero nawala na lang bigla. Ibinigay ng matanda ang isang lumang folder na naglalaman ng mga orihinal na ulat, kasama ang ilang hindi otorisadong kopya ng mga plano ng kuryente na nagpapakita ng malubhang depekto sa sistema. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang sunog ay hindi aksidente, kundi resulta ng kapabayaan na tinangkang takpan. Hawak ang mga dokumento, nagtungo si Rafael sa opisina ng batas. Hindi siya nag-schedule ng appointment. Pumasok siya at hinanap si Bea. Si Bea, na nagulat sa pagdating niya, ay nakaupo sa kanyang desk, nakatingin sa kanya ng may paghamak. Hindi ka ba marunong kumatok? Tanong ni Bea. Hindi ko kailangan kumatok sa mga taong walang konsensya, sigaw ni Rafael, inihagis ang mga dokumento sa lamesa ni Bea. Ano ang lahat ng ito, Bea? Ang sunog, ang ama mo, ang paghihiwalay namin ni Thea. Ano ang laro ninyong mag-ama? Nagbago ang ekspresyon ni Bea. Nakita ni Rafael ang takot sa kanyang mga mata, isang mabilis na kislap ng takot bago niya ito tinakpan ng kanyang karaniwang malamig na maskara. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Bea, pilit na kalmado. Huwag kang magkunwari, Bea, giit ni Rafael, ang kanyang boses ay malakas. Alam ko ang lahat. Ang pagtakip sa sunog, ang pakikipagsabuatan ng ama mo sa ama ko para paghiwalain kami ni Thea. Ang lahat ng kasinungalingan na sinabi ninyo para lang makuha ang gusto nyo. Biglang pumasok si Don Ramon sa opisina ni Bea, na tila narinig ang pag-aaway. Rafael, anong ginagawa mo rito?
At bakit mo sinisigawan si Attorney de la Cruz? Ikaw, Dad, sabi ni Rafael, nilingon ang kanyang ama. Ikaw at ang kaibigan mong si Antonio Ramirez. Nagtulungan kayo para sirain ang buhay namin ni Thea. Ngayon, mayroon akong ebidensya. At sasabihin ko ang lahat sa korte. Hindi mo gagawin iyan, Rafael, banta ni Don Ramon. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya Santiago. Sisirain mo ang lahat. Masisira na rin naman ang pangalan ninyo dahil sa kasinungalingan at panlilinlang ninyo, sigaw ni Rafael. Huwag na huwag ninyo akong pipigilan na protektahan ang pamilya ko, ang mga anak ko. Agad na umalis si Rafael at nagtungo sa bahay ni Thea. Pagdating niya, nakita niya si Thea na nakaupo pa rin sa sahig, walang buhay, ang mga larawan ni Bea ay nakakalat pa rin. Lumuhod si Rafael sa harap niya. Thea, pakiusap, pakinggan mo ako, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Alam ko na ang lahat. Ang totoo tungkol sa sunog. Ang totoo tungkol sa ama mo. Ang totoo tungkol sa kung paano kami pinaghiwalay ng pamilya ko at ng ama mo. Hindi ako parte ng planong iyon, Thea. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko. Tumingin si Thea kay Rafael, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Bakit ngayon pa, Rafael? Matapos ang lahat. Ano pa ang dapat kong paniwalaan? Dahil mahal kita, Thea, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay tapat. At mahal ko ang mga anak natin. At hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin nang dahil sa mga kasinungalingan ng ibang tao. Kinuha ni Rafael ang mga dokumento at ipinakita kay Thea. Ang mga ulat ng bombero, ang mga plano ng kuryente. Ang mga ito ay sapat na upang patunayan na si Antonio Ramirez ang may kagagawa ng sunog, at ang lahat ay sinubukan lamang itago. Sa wakas, nakita ni Thea ang katotohanan. Ang kanyang ama. Ang lalaking akala niya iwala na, ay buhay, at siya ang may gawa ng lahat ng sakit na ito. Naramdaman niya ang matinding galit, ngunit kasama rin noon ang isang kakaibang ginhawa. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay katotohanan. Ngunit bago pa sila makakilos, tumunog ang telepono ni Rafael. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Santiago, nasa korte po kayo ngayon. Si Attorney de la Cruz, naghain ng emergency motion. Gusto niyang magkaroon ng final hearing sa loob ng 2 oras. May inihanda raw siyang isang napakamapanirang ebidensya laban kay Inez Ramirez. Nilingon ni Rafael si Thea. Pareho silang nakikita sa mga mata ng isa't isa ang matinding takot at ang pangangailangan na lumaban. Ang bawat segundo ay tila tumatakbo ng napakabagal. Ang mga kamay ni Thea ay nanginginig habang papalapit sila sa korte. Ang emergency motion ni Bea, ang napakamapanirang ebidensya. Ano pa ang kaya niyang gawin? Matapos ang lahat ng katotohanan na sumabog sa kanyang mukha, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para lumaban. Ngunit nang tiningnan niya ang mga mata ni Rafael, nakita niya ang determinasyon. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa mga anak nila. Pagpasok nila sa bulwagan, halos walang tao. Tanging ang hukom, si Bea, at ilang abogado. Walang media. Ito ay isang huling, pribadong pagtatangka ni Bea na tuluyang durugin si Thea. Your Honor, wika ni Bea, ang kanyang boses ay may kasigla-sigla. Mayroon po akong inihandang ebidensya na magpapatunay sa kawalan ng kakayahan ni Inez Ramirez na maging isang responsableng magulang. Ipinakita ni Bea ang isang video. Ito ay isang lumang, malabo na video, tila kuha mula sa isang PX camera. Sa video, makikita si Thea, mas bata, nakatayo malapit sa isang bahay na nasusunog. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang oras sa screen ay nagpapakita ng ilang minuto bago sumiklab ang apoy sa isang bahagi ng bahay. Si Thea, sa video, ay tila nakatitig sa bahay, at pagkatapos ay tumakbo palayo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng gulat. Nakita niyo po, Your Honor, sabi ni Bea, ang kanyang tinig ay nagtatagumpay. Si Inez Ramirez ay naroon sa pinangyarihan. Siya ay nasa tabi ng bahay bago sumiklab ang apoy. At pagkatapos, tumakbo siya palayo. Hindi po ba't kahina-hinala? Maaaring siya ang dahilan ng sunog. Naramdaman ni Thea na nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Ito ang bangungot niya. Ang araw na iyon. Ang pagtingin sa kanyang sarili sa video, ang kanyang nakaraan na inilabas sa publiko, ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang kaluluwa.
Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Naramdaman niya ang pagkatalo. Wala siyang magagawa. Protesta, Your Honor, biglang sigaw ni Rafael, tumayo. Ang video na iyan ay hindi nagpapatunay ng anuman. Ang client namin, si Ime Ramirez, ay isang bombero. Hindi siya ang magdudulot ng sunog. Siya ang sumasagip ng buhay. Ang ebidensya ay maliwanag, din ni Santiago, sabi ni Bea, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang. Hindi niya kailanman inilantad ang kanyang kaugnayan sa insidenteng iyon. At ang kanyang pagtakbo palayo, isa itong ebidensya ng kanyang pagkabahala at posibleng kasalanan. May kailangan po akong sabihin, Your Honor. Isang boses ang umalinggaw sa bulwagan. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa pintuan si Mang Nestor, ang pinsan ng kaibigan ni Rafael, ang retiradong bombero na nagbigay ng mga dokumento. Nasa tabi niya si Antonio Ramirez, ang ama ni Thea at Bea, na may pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. Ako po ang dapat na nagpaliwanag sa insidenteng iyon, Your Honor, sabi ni Mang Nestor, lumapit sa stand ng saksi. Ako po ang orihinal na investigator sa kaso ng sunog na iyan. Ang bahay na iyan ay pag-aari ng isang maimpluwensyang pamilya, ang pamilya ni Antonio Ramirez. May mga depekto po sa kable ng kuryente na kanilang tinakpan para makatipid. Nagkakamali kayo, sigaw ni Bea, galit na galit. Hayaan po siyang magsalita, Attorney de la Cruz, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay matatag. Si Vera Ramirez po, patuloy ni Mang Nestor, ay isang batang babae noon na naglakas loob na sabihin sa amin na may mali sa bahay. Siya po ang unang nakapansin sa amoy ng usok at ang pagiging marupok ng mga kable. Sinubukan niya pong magbigay babala, pero huli na ang lahat. Nang sumiklab ang apoy, nakita po namin siya, tumakbo siya palayo, hindi dahil siya ang may kasalanan, kundi dahil sa matinding takot at kawalan ng magawa para iligtas ang mga taong nasa loob. Nagsimulang umiyak si Thea. Naalala niya ang pagkabata niya, ang pagsisikap niyang magbigay babala. Ang takot na iyon. Ngayon, sa wakas, may naniniwala sa kanya. At ako po, sabi ni Antonio Ramirez, lumapit sa harap, ang kanyang boses ay nanginginig. Ako po si Antonio Ramirez. Ako po ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ang sunog, ang cover-up, ang pagpapalaya kay Thea at pagpapaampon sa kanya para takpan ang aking mga kasalanan. At ako rin po ang nagpilit kay Don Ramon Santiago na paghiwalayin sina Thea at Rafael. Lahat ng ito ay para sa sarili kong kapakanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawa. Ang confession ni Antonio Ramirez ay bumagsak na parang bomba sa bulwagan. Si Bea ay nanlalamig, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang plano ay nabigo. At para po sa record, Your Honor, sabi ni Rafael, lumapit sa tabi ni Thea at hinawakan ang kanyang kamay. Mayroon po akong ebidensya ng mga pagmamanipula at pagbabanta mula sa aking ama, si Don Ramon Santiago, at mula kay Attorney Bea de la Cruz, upang impluwensyahan ang resulta ng kasong ito. Inamin po mismo ni Don Ramon na nagkaroon sila ng kasunduan kay Antonio Ramirez upang sirain ang pag-aasawa namin ni Thea. Tiningnan ng hukom si Bea at Don Ramon, ang kanyang mukha ay galit. Attorney de la Cruz, din ni Santiago, ang mga ebidensyang ito ay napakabigat. Malinaw na may pagtatangka na guluhin ang proseso ng batas at saktan ang kapakanan ng mga menor de edad. Ang korte ay magsasampa ng kaso laban sa inyo para sa obstruction of justice at child endangerment. Ang hukom ay kumuha ng malalim na hininga. Batay sa lahat ng ebidensya na iniharap ngayon, ipinagkakaloob ng korte ang buong kustodiya kay Alfea Ramirez at Rafael Santiago. Ang muling pagpapakasal nila ay mananatili bilang permanenteng legal na kasunduan. Ang mga bata ay mananatili sa inyong pangangalaga. Ang kasong ito ay sarado na. Tiningnan ni Thea si Rafael. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay tila nawala. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay nagpalaya sa kanila. Ang kanilang pamilya ay ligtas. Ang desisyon ng korte ay tila isang malalim na paghinga para kina Thea at Rafael. Ngunit kahit tapos na ang laban sa batas, nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok, ang paghilom ng mga sugat. Para kay Rafael, ang pag-amin ng kanyang ama sa korte ay nagbigay ng kalayaan, ngunit kasama nito ang matinding bigat ng pagsisisi. Isang linggo pagkatapos ng pagdinig, tinupad ni Rafael ang pangako niya.
Dinala niya si Thea at ang mga anak sa isang lugar sa labas ng Maynila, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Isang simple ngunit maluwag na bahay na may hardin at malawak na bakuran. Gusto ko sanang dito na tayo tumira, Thea, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay maingat. Isang lugar kung saan pwede tayong magsimula ulit nang walang bahid ng nakaraan. Tiningnan ni Thea ang bahay at pagkatapos ay ang mga anak na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ang ideya ng isang tunay na tahanan, isang ligtas na kanlungan para sa kanyang pamilya, ay isang bagay na matagal na niyang pinangarap. Maganda, Rafael, sabi ni Thea, ang kanyang tinig ay malambot. Pero kaya ba nating gawing totoo ito? Umupo si Rafael sa tabi ni Thea sa veranda. Kakayanin natin, Thea. Alam kong mahirap. Alam kong napakarami kong pagkakamali. Pero gagawin ko ang lahat para bumawi. Para sa'yo. Para sa mga anak natin. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Thea ang sinseridad na matagal na niyang hindi nakita. Hindi ito ang Rafael na walang desisyon at sunod-sunuran sa pamilya niya. Ito ay isang Rafael na handang lumaban para sa kanya. Ang totoo, Rafael, sabi ni Thea, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Ang lahat ng sakit napakalalim. Alam ko, bulong ni Rafael, hinawakan ang kamay niya. Pero hindi mo kailangang mag-isa. Nandito ako. Kakayanin natin ito ng magkasama. Lumipas ang mga araw. Si Rafael ay nagpursige. Hinatid niya ang mga bata sa school, tinulungan niya si Thea sa gawaing bahay, at naglaan siya ng oras para makipaglaro sa mga anak. Dahan-dahan, unti-unti, nakita ni Thea ang pagbabago sa kanya. Isang gabi, habang nagbabasa ng bedtime story si Thea sa kambal, lumapit si Mateo kay Rafael na nag-aayos ng sirang laruan. Papa, tawag ni Mateo, ang unang pagkakataon na tinawag niya ito ng Papa ng kusa. Nilingon ni Rafael si Mateo, halos hindi makapaniwala. Anak, totoo po ba ang sinabi niyo sa korte? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay seryoso. Na hindi mo kami iniiwan? Umupo si Rafael at niyakap si Mateo. Anak, totoo. Hindi ko kayo kailanman iniiwan. May mga pagkakamali lang akong nagawa. Pero mula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Pangako. Niyakap ni Mateo si Rafael ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Miss na po kita, Papa. Niyakap din ni Rafael si Mateo, ang kanyang puso ay nababalot ng kasiyahan. Ang yakap na iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang tagumpay sa korte. Ito ang simula ng paghilom. Samantala, si Bea de la Cruz ay kinasuhan para sa obstruction of justice at child endangerment. Ang kanyang career sa batas ay tuluyang nasira. Si Don Ramon Santiago naman ay nahaharap sa mga kaso at matinding pinsala sa reputasyon ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi na ito pinansin ni Rafael. Ang mahalaga para sa kanya ay ang kanyang pamilya. Isang araw, nagpasya si Rafael na bisitahin ang kanyang ama sa kulungan. Nakita niya si Don Ramon na matanda na, malungkot at punong-puno ng pagsisisi. Anak, sabi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay mahina. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa kapangyarihan at pera. Hindi ko nakita ang tunay na halaga ng pamilya. Umupo si Rafael. Matagal na kitang pinatawad, Dad. Sana makita mo na ang halaga ng pagiging totoo. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot nito, ama pa rin niya ito. At sa pagpapatawad, naramdaman niya ang kalayaan. Pag-uwi niya, nakita ni Rafael si Thea na nag-aayos ng mga lumang dokumento. May nakita siyang isang lumang dyaryo. Ito ay ang dyaryo tungkol sa sunog, ang parehong dyaryo na nakita ni Thea noon. Ngunit ngayon, binasa niya ito ng mas detalyado. May isang maliit na footnote na nagsasaad na bukod sa kanyang pamilya, may isa pang batang babae ang nawawala o hindi matagpuan matapos ang insidente. Rafael, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. May nakita akong iba rito. Isang maliit na tala tungkol sa isa pang bata na nawawala sa sunog na iyon. Hindi lang ako ang misteryosong batang babae. Baka may isa pa. Ang sinabi ni Thea tungkol sa isa pang bata, sa dyaryo ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam. Hindi na ito takot o galit, kundi isang malalim na pagdududa,
isang maliit na buhol sa kanyang kalooban na tila hindi pa ganap na nalutas. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Isang araw, sa kanilang bagong tahanan na puno ng sariwang hangin at sikat ng araw, nagpakasal muli sina Thea at Rafael. Hindi na ito isang kasalang sa pilitan o puno ng kasinungalingan. Ito ay simple, pribado at puno ng pagmamahal. Ang mga bata ang naging sentro ng seremonya. Si Mateo, na matangkad na para sa edad niya, ay ang naghatid kay Thea sa altar, na isang simpleng arko na gawa sa mga dahon at bulaklak sa likod bahay. Si Belle, na maisuot na puting damit, ay ang flower girl, masayang nagkalat ng mga petals. Ang kambal na sina Leo at Lee, na nakasuot ng maliliit na sweet, ay ang mga ring bearer, na may dalang unan na may 2 gintong singsing. Mama, Papa, ang ganda nyo, sabi ni Leah, ang kanyang mga mata ay naningning. Niyakap ni Thea ang mga anak niya, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Si Rafael ay nakatayo sa harap, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Thea, puno ng pagmamahal at pagsisisi. Althea Ramirez, simulang wika ng pari. Tinatanggap mo ba si Rafael Santiago bilang iyong legal na asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Tumingin si Thea kay Rafael, at sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Opo, Father. Tinatanggap ko po. At ikaw, Rafael Santiago, patuloy ng pari. Tinatanggap mo ba si Althea Ramirez bilang iyong legal na asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Opo, Father. Tinatanggap ko po, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang simpleng kainan sa hardin. Ang mga bata ay tumakbo at naglaro, ang kanilang mga tawa ay umalingaw sa hangin. Si Thea at Rafael ay magkatabi, hawak ang mga kamay ng isa't isa, at pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Akala ko, Rafael, hindi na tayo magiging masaya ulit, sabi ni Thea, ang kanyang tinig ay may bahid ng ginhawa. Ako rin, Thea, sagot ni Rafael. Pero tinuruan mo ako na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. At ang pagpapatawad ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Si Rafael, bilang isang tunay na ama, ay ginawa ang lahat para makabawi sa mga bata. Araw-araw, siniguro niyang may panahon siya para sa kanila. Tinulungan niya si Mateo sa kanyang mga proyekto sa school, naglaro siya ng basketball, kasama si Leo, nagbasa siya ng libro kay Lee, at kinantahan niya si Belle ng mga paborito nitong kanta. Dahan-dahan, ang pader na itinayo ng mga bata sa paligid ng kanilang mga puso ay unti-unting nawasak. Para naman kay Thea, ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagbabago ni Rafael, natutunan niyang bumitaw sa pait ng nakaraan. Isang araw, nagpasya siyang bumisita sa puntod ng mga taong kinilala niyang kipamilya inoon. Doon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nag-alay siya ng panalangin at sa wakas, nagpatawad. Nagpatawad siya hindi lang sa mga taong nanakit sa kanya, kundi sa sarili niya rin, sa pagdala ng bigat ng isang kasinungalingan na hindi naman niya kasalanan. Sa mga huling araw ng tag-araw, ang pamilya Santiago Ramirez ay nagtungo sa isang beach. Masaya silang nagtatakbuhan sa buhangin, naglalangway sa dagat, at nagtatayo ng sandcastles. Nakaupo si Thea at Rafael sa ilalim ng payong, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang mga anak nilang naglalaro. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, sabi ni Thea, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na dagat. Ako rin, sabi ni Rafael, niyakap si Thea ng mahigpit. Salamat, Thea. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagtitiwala mo ulit sa akin. Nilingon siya ni Thea. Ang mga marka ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang kanilang mga puso ay mas malakas na ngayon. Mahal kita, Rafael, bulong niya. Mahal din kita, Thea, sagot ni Rafael. Higit pa sa iniisip mo. Sa kanilang paglalakbay pabalik, habang nakasakay ang mga bata sa likod ng sasakyan, masayang nagkukulitan, tiningnan ni Thea ang kanyang reflection sa salamin. Ang mga pilat ng nakaraan ay tila naglaho. Pinalitan ng kapayapaan at pag-asa. Ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isip. Ang isa pang bata sa dyaryo. Isang lihim na hindi pa nasasagot. Ngunit sa ngayon, sapat na ang pagmamahal na nasa puso niya. Naramdaman ni Thea ang kamay ni Rafael na humawak sa kanyang kamay.
Nagkatinginan sila at mumiti. Ang pamilya nila ay nagsisimula na ng bagong kabanata. Hindi ito isang perpektong ending dahil ang buhay ay hindi perpekto. Ngunit ito ay isang masayang simula,